Ang pintong hindi nagsasara. Hindi lahat ng pinto ay gawa para magbigay proteksyon. May ilang pinto na hindi kailanman dapat buksan. Ako si Mira. At ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang pintong hindi kailanman nagsasara. At kung bakit sana, hindi ko na lang pinilit na pumasok. Noong nakaraang taon, lumipat kami sa isang lumang bahay na minana ng aking pamilya sa probinsya. Malaki ang bahay, gawa pa sa matitibay na kahoy, at puno ng lumang kagamitan. Maganda ito sa paningin, pero may isang bagay na agad kong napansin. Isang pintuan sa ikalawang palapag. Hindi siya kasing bago ng ibang pinto, at tila ba gawa sa mas lumang kahoy. May mga uka sa gilid, parang may mga kuko na pilit sumira dito. At ang pinakakakaiba, hindi ito nagsasara. Kahit anong gawin ko, itulak, hilahin, isara ng mariin. Lagi itong bumubukas. Unang gabi sa bahay, nagising ako sa tunog ng pinto. Krrrk! Bumukas ito ng dahan-dahan, parang may dahan-dahang naglalakad papasok. Paglingon ko, wala namang tao, pero malamig ang simoy ng hangin. At naramdaman ko ang kilabot na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Pilit ko itong isinara ulit. Nilagyan ko ng upuan sa harap. Pero makalipas ang ilang minuto, krrrk, bumukas na naman. Kinabukasan, kinausap ko ang isang matandang kapitbahay. Sabi niya, "Iha, wag mong pansinin ang pintong yan. May mga kaluluwang nakakulong dyan at minsan, nakakalabas sila." Natawa ako. Inisip ko kwento lang. Pero kinagabihan, habang nakahiga ako, may narinig akong mga bulong mula sa direksyon ng pinto. Mga boses na paulit-ulit na sinasabi, "Tulungan mo kami. Buksan mo kami." Kinilabutan ako. Pero ang mas nakakatakot, hindi ko yon iniisip lang. Dahil kahit takpan ko ang tainga ko, malinaw ko pa ring naririnig. Ilang araw pa ang lumipas. Mas lumala ang lahat. Minsan, naglalakad ako sa hallway at bigla na lang may lalabas na malamig na hangin mula sa pintong iyon. Minsan naman, parang may mga kamay na dahan-dahang humahawak sa gilid ng pintuan. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Binuksan ko ng tuluyan ang pinto. Sa loob, wala namang kwarto. Sa halip, isang mahabang pasilyo ang bumungad. Walang dulo, puro dilim lang. Pero sa malayo, may liwanag na kumikislap parang galing sa isang kandila. Pumasok ako, dala ang cellphone flashlight ko. Habang naglalakad ako, nararamdaman kong may sumusunod sa akin. Sa bawat hakbang, may kasabay akong yapak mula sa likod. Pero kapag lumilingon ako, wala. At habang lumalalim ako sa pasilyo, may mga pintuan sa magkabilang gilid. Nakakakilabot dahil lahat sila nakabukas ng bahagya at may mga aninong nakasilip mula sa loob. Nakarating ako sa dulo, kung saan may isang malaking pinto na gawa sa bakal. At doon ko narinig muli ang bulong. "Huwag mong buksan. Kapag binuksan mo, hindi ka na makakabalik." Bago pa man ako makaresponde, bigla itong bumukas ng kusa. Mula sa loob, may isang nilalang na lumabas. Isang mataas na anino. Mahaba ang mga daliri. At ang mukha, walang mata, walang ilong, kundi isang malaking bibig na paulit-ulit na bumubulong. Nagmadali akong umatras. Pero ang pintong dinaanan ko kanina, sarado na. At nang subukan kong hawakan ang seradura, sobrang init nito, parang nasusunog. Ang nilalang, lumapit ng lumapit, at sa bawat yapak niya, nanginginig ang sahig. At bago pa siya makalapit, nawalan ako ng malay. Nagising ako kinabukasan, nasa kama ko na ulit. Iniisip ko kung bangungot lang ba iyon. Pero nang tignan ko ang aking kamay,
May mga marka ng paso. Galing mismo sa seradurang hinawakan ko kagabi. Mula noon, hindi ko na sinubukan panglapitan ang pintong iyon. Pero gabi-gabi, iisa ang nangyayari. Krrrr. Bumubukas ito. At sa bawat pagbukas, mas lumalapit ang nilalang mula sa pasilyo. Hanggang ngayon, nakatira pa rin ako sa bahay na iyon. Pero hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Dahil alam kong sa oras na tuluyan nang bumukas ang pinto ng malaki, baka hindi na ako makalabas. Kaya ngayon, kung may marinig kayong pinto sa bahay ninyo na paulit-ulit na bumubukas kahit sinasarado, huwag kayong tumingin, huwag kayong lumapit, at huwag na huwag kayong papasok. Dahil baka iyon na, ang pintong hindi nagsasara.